So yun, ito na yung Quirino Avenue, kung saan hindi siya kasama sa road closure. And yun, malaya naman dito makakadaan yung mga sasakyan at wala namang traffic, hindi naman congested. So okay rin naman kahit paano. And ito nakita ho natin merong dumating na dalawang bus, Yellow Bus Line or YBL. Siyempre pag sinabing YBL, galing ho yan sa Maysok Sargent Region. So special trip, ayan Sultan Kudarat. So nanggagaling siya sa Sultan Kudarat papuntang National Rally for Peace. So huli na silang hindi ba sila late pero tama lang on time. So time check, it's 8:50 ng umaga from Sultan Kudarat, Tacorong. Nice one. So YBL. So meron pa sa ibig sabihin yung nakikita ho natin na crowd ay hindi pa yun madadagdagan pa talaga siya. So ibig sabihin na more than 300,000 talaga. Kasi grabing crowd yun Ewan ko na lang kung hindi pa talaga matatablan yung ating mga taga Quadcom ngayon Titinan natin kung anong magiging istorya, magiging resulta nito bukas anong magiging balita, kung ipagpatuloy pa rin ba nila yung impeachment case or impeachment trial against VP Sara Duterte. So yun dalawa pang bus, Yellow Bus Line from Sultan Kudarat, lokal ng Sultan Kudarat. Tapos may mga van. So nice one. Sana nakakatuwa, nakakahanga, nakakatuwa itong INC. Kasi grabe yung effort talaga nila So ito ay movement nila to, pagkakaisa, hindi para sa kanilang simbahan, hindi para sa kanilang mga members, kundi para sa buong sambayan ng Pilipino ho talaga to ang kanilang panawagan na magkakaisa for unity, for progress. Yun ang imbis nga magkipag-impeachment, magulo, maingay, sayang yung oras, effort, energy, pera. Siyempre yung mga resources natin pinapasahod natin yung mga kongresista natin, pinapasahod natin yung ating mga namumuno sa pamahalaan, yung ating mga kongresista particular. Ang lalaki ng sahod, 6 digit. Pagkatapos wala nang magawang trabaho, hindi puro andyan na sila lahat sa impeachment nakatutok, di ba? So yung talagang tunay na problema ng Pilipinas, gutom, kahirapan, kakulangan sa trabaho, kriminalidad, insurgency, mga ganon So hindi na natutukan So kumbaga parang napagwalang bahala na dahil nga sa may mas inuuna yung impeachment as if naman talaga, uulitin ko na kahit pa naman talaga yan na matatanggal ma-impeach si VP Sara, hindi naman talaga yan ibig sabihin ay mawawala na yung corruption sa Pilipinas. Hindi naman ibig sabihin na ma-impeach nila si VP Sara Duterte yayaman na yung bansa natin aasenso na yung tataas or aangat yung antas ng pamumuhay ng ating mga mamamayang Pilipino, di ba? So again, sa mga INC na nakapanood, nakapakinig nito, so akin mismo from the bottom of my heart, ako ay nagpapasalamat Maraming thank you sa inyong effort. So hindi basta-basta yan, effort yan May mga pamilya, may mga kamag-anakan kayo, mayroon kayong businesses, mayroon kayong pinagkakabalan sa buhay, meron kayong inaasikaso dapat. Lunes pa naman ngayon, may pasok, pero andito kayo nagpupuyat, andito kayo bumiyahe na nagpakalayo-layo, di ba? Nasa initan para sa panawagan na pagkakaisa, kapayapaan, kasaganahan, progress para sa bayan. So yung crowd kanina, super crowded na nga ito dadagdagan pa. So ibig sabihin marami pang aasahang crowd na darating mamayang konti. So hindi pa nagtatapos dun sa nakita natin kanina yung magiging crowd nila. So welcome home, welcome to Davao City, mga kababayang INC from Sultan Kudarat with love.
Bawal po, backpack po. Kung hindi transparent. Okay lang, okay po. Check lang bawal sa. Kulay pa kay di ba? So kayo, sa mga hindi INC dyan, anong masasabi nyo sa mga kababayan nating INC? Hindi nyo ba na-appreciate? Hindi ba kayo nagpapasalamat kahit paano, no? Kasi totoo talaga, sadyang sinave tayo ng INC mula sa pagkakagastos ng ating bayan, million, billion, no? Yung payo tag isa-isa. Billion yung maaaring magiging expenses natin or masuspend, no? So mauubos yung resources talaga natin para sa walang kwentang impeachment case na yan, di ba? Walang kwenta kasi di naman yan criminal si VP Sara. Nako, di naman talaga yayaman ang Davao City kung siya ay kurakot o talagang sadya, di ba? Kung siya ay kurakot, no? Corrupt. Basta ang dami yung award na papanalunan consistently. One of the richest city in terms of assets consistently, no, in 10 years sa kanyang pamumuno as mayor. Tapos top 5 wealthiest city in terms of GDP. Marami siyang award, no? Yan na nga, ulitin ko. Safest city, cleanest city, livable city, Hall of Famer sa child friendly city. Ano pa? Ang daming mga award, ang daming mga nakukuha niyang nakukuha award, no? National and international na mga pagkilala. Kung siya ay kurakot, kung siya ay incompetent, kung siya ay walang kwentang leader, hindi sana hindi magiging ganito kaganda ang Davao City. Although credit din kay Tatay Digong, syempre, no, kay former President Duterte, kasi if it wasn't for him, hindi rin naman talaga din gaganda ang Davao City. Kumbaga parang it takes two to tango. So yun ang parang joint efforts or joint collaboration ng mag-amang yan. So ngayon i-impeach nila, di ba? Tapos sino ba nagpapa-impeach? Sino bang gustong makulong or ma-impeach or matanggal itong Duterte, VP Duterte sa kanyang pwesto, di ba? Sa kanyang opisina. So si Franz Castro, sino ba si Franz Castro? NPA, di ba, mga kaliwa? Tapos convicted child abuser. Martin Romualdez, sino ba si Martin Romualdez? Wala siyang may pagmamayabang sa kanyang syudad. Ang tagal niya nga naging congressman sa kanyang distrito. Pero wala tayong nakikitang mga vlogger na nagfe-flex ng kanyang lugar na napakaganda. Maganda pa, buti pa for example, sorry sa mga taga Iloilo, pero parang insulto to no, sa mga taga Iloilo na i-compare natin yung syudad nila. Pero buti pang Iloilo, low-key lang sila, pero grabe, international renowned ang kanilang syudad, di ba? Kinikilala lagi, kalinisan, livable city rin sila, malinis, peace and security, tsaka pagkain, di ba? So city of gastronomy, UNESCO. So hindi nila ma-achieve yung ganung mga parangal kung hindi sila magaling. So samantalang itong kay bayan nila Romualdez, so shout out yan baka may mga nanonood, shout out sa mga mga taga-Leyte, mga waray-waray man. So ano bang pwedeng may pagmayabang ninyo sa sa lugar ni Martin Romualdez, di ba, sa Tacloban, sa kanyang distrito, di ba? Parang wala naman. Kung meron naman, so sige, let me know. Pwede kayo mag-recommend at puntahan natin minsan, one of this day puntahan natin nang makita ko natin, kasi minsan nakakagigil, talagang kung sino pa yung talagang magaling magtrabaho, pinag-iinitan, pina-power trip nila. Kasi nga ginagamit yung impluwensya tsaka pera, syempre. Okay lang yung pera talaga kung galing sa bulsa, kurakot lang din. Tsaka galing din sa mamamayan, di ba? So that's all for today's video. Thank you for watching. Andito tayo sa may Illustre Street. Yan Gaisano Grand Illustre, Davao City. Pag hindi ito, abot yung mga kababayan nating INC. So lagpas 300,000. More than expected.